Ikaw ba ay isang security guard na nagjo-duty ng 12 hours per day? Naka-duty ka kahit regular holiday or special holiday, pero walang premium pay sa iyong basic wage? And wala kang service incentive leave and 13-month pay? At higit sa lahat, may deduction sa iyong sahod para sa trust fund, savings, and cash bond. Well, kung isa ka sa mga nakaka-experience ng ganito sa inyong security agency, pakinggan mo yung kaso natin ngayon dahil ganito yung nangyari sa ating mga security guards. So, itong mga security guards ay na-hire ni security agency since 2008 and ang salary nila monthly ay nasa 15,000 pesos. Pero ang duty nila ay 12 hours per day and then pumapasok sila sa regular holiday or special holiday pero walang dagdag yung kanilang sahod. Meron din silang overtime pero hindi nababayaran. So dahil dito, itong mga security guards ay nag-request ng assistance sa ating DOLE through SENA or yung tinatawag na Single Entry Approach. So sa kanilang request for assistance, sinabi ng mga guards yung kanilang money claims sa kanilang security agency. Kasama na rito yung tamang pagbabayad ng minimum wage, pagbabayad ng overtime, pagbabayad ng holiday pay, and pagkakaroon ng SSS, PhilHealth, and Pag-ibig contributions. And yung cash equivalent ng kanilang service incentive leave na 5 days kung hindi nila nagamit at the end of the year. So nagkaroon ng dalawang paghaharap etong si security agency representative and yung mga security guard. And sa kanilang unang conference o paghaharap, nag-volunteer ngayon etong si representative ng security agency na ibabalik sa mga security guards yung kinaltas sa sahod na trust fund savings para sa trust fund and yung cash bond. So, ibabalik na yon sa mga security guard. Pero hindi pumayag yung mga security guard. Ang gusto nila, ibalik lahat or bayaran sila yung overtime, yung service incentive leave, yung tamang minimum wage, yung holiday pay, bago sila pumirma ng quit claim. So, sa pangalawang paghaharap nila, etong si security agency ay nag-alok na magbibigay na ng cheque pero kailangan mag-submit sila ng resignation letter and quit claim. So, dahil nga nangako yung representative ng security agency na ibibigay na yung kabuuan ng money claims na kiniklaim nitong mga security guard, pumirma sila ng resignation letter and quit claim na wala na silang habol kay security agency. And then pagkapirma nila ng resignation letter and quit claim, doon nila nakita na yun palang nilalaman ng cheque ay yung lamang kanilang trust fund savings and yung cash bond na kinaltas mula sa sahod nila. Wala pa doon yung kanilang overtime, yung service incentive leave, yung kanilang holiday pay. Nung ibabalik na nila na yung cheque na natanggap nila, ang sabi ni security agency, ibibigay din kinalaunan. Kailangan lang i-validate yung DTR records ng kumpanya, ganon. So, okay, pumayag yung mga security guard. The following day, nung papasok na sila sa kanilang mga assignment, hindi na sila pinapasok ni security agency. Ang dahilan na ibinigay sa kanila ng mga bisor ng security agency ay nag-resign na itong mga security guards na ito. Noong April 2015, nagpunta na sa NLRC itong mga security guards and nag-file ng complaint for illegal dismissal along with monetary claims nila, yung kiniklaim nilang overtime pay, holiday pay, SIL, and tamang minimum wage. Ang depensa naman ng security agency, ang sabi niya, itong mga security guards na ito ay kusang nag-resign, voluntary yung kanilang resignation, and kusa silang nag-sign ng quit claim. Kung kaya, sabi ni security agency, walang naganap na constructive illegal dismissal dahil nag-resign ng mga empleyado.
At hindi na raw liable si security agency sa kanyang mga security guards doon sa kiniklaim pa nitong ibang money claims dahil nakapag-sign ng mga ito ng quit claim, kung saan nakasaad sa quit claim na wala na silang habol o nire-release na nila ang security agency mula sa anumang monetary liability. Pero alam nyo ba, ang sabi ng korte, yung pinirmahang quit claim, kahit ito pa ay naibigay o napirmahan after ma-release yung cheque kay security guard, and kahit ito ay pinirmahan o in-execute sa harapan ng isang dole or SENA officer, kung pinirmahan ito sa honest belief o dahil sa paniniwala ni security guard na meron pa silang makukuha or meron pang kasunod na ibibigay or meron pang babayaran sa kanila na money claims aside doon sa cheque na ni-receive nila nung time na pumirma sila ng quit claim, ang quit claim na kanilang pinirmahan ay walang bisa or void. Bakit? Hindi kasi ito voluntarily na pinirmahan or in-execute ni employee. Kasi ang paniniwala niya, ang honest belief niya, hindi yun ang kabuuan ng money claims na makukuha niya. Pumirma siya dahil ito sa assurance noong representative ng security agency na meron pang ibibigay maliban doon sa cheque na tinanggap nila. Kaya sila nag-execute ng quit claim. At dahil sa paniniwalang yon, yung quit claim ay void o walang bisa. So anong ebidensya ng mga security guard na ganun nga yung assurance o ganun yung pangako ng security agency? Nakalagay po yon sa minutes ng kanilang hearing kung saan nakasaad doon na sabi ni security agency, i-verify muna nila sa kanilang records yung kiniklaim ng mga empleyado regarding overtime, holiday, SIL, and minimum wage. So kung mayroong pagpapanggap o panloloko na ginamit ang security agency para mapapirma ang kanyang empleyado ng quit claim, ito ay hindi po pwedeng maging valid sa pagitan nilang dalawa, kundi ito ay pinapawalang bisa dahil doon sa panloloko o doon sa pagpapanggap na ginawa ng security agency para lamang pumirma ng quit claim si security guard. So, paano naman dun sa pangalawang issue na sinasabi ng mga security guards na nagkaroon ng constructive illegal dismissal kasi hindi na kami pinapasok ng aming mga supervisor nung magre-report na kami para sa aming duty. Pero ang sabi naman ng security agency ay, teka lang, hindi na kayong mga empleyado kasi nag-resign na nga kayo mula sa agency. Pero ang sabi ng korte, alam nyo ba, na kapag ang depensa ng kumpanya sa allegation na may constructive illegal dismissal at ang sasabihin ng kumpanya ay, hindi, may resignation kang sinubmit sa amin, resigned ka na mula sa aming kumpanya. Ang burden of proof o ang magpapakita ng ebidensya na voluntary yung resignation na na-execute or na ginawa ng empleyado ay kay kumpanya. Si kumpanya ang magbibigay ng proof na talagang voluntaryo na nagpirma o nagsubmit ng resignation letter etong si empleyado. So, ibig sabihin nito, kung kabaliktaran or involuntary yung paggawa ng resignation letter, ibig sabihin, hindi voluntaryo na nag-resign si empleyado, ang resignation na yon ay void o walang bisa. So kung hindi voluntary yung pagkaka-execute ng resignation, nagkakaroon ngayon ng constructive illegal dismissal. Narinig nyo ba yung tinatawag na forced resignation o yung pinipwersa kayo na mag-submit ng resignation letter or else ita-terminate nila kayo? Constructive illegal dismissal yan. Or eto pa, yung ginagawa nila minsan, nakaprepare na yung resignation letter, na-encode na nila, nandun na yung pangalan mo, nandun na yung date, pipirmahan mo na lang.
Or else, kung ayaw mong pirmahan, ito-terminate ka. Constructive illegal dismissal. Why? Hindi voluntary yung pagkaka-execute ng resignation letter. May force, okay? Or may threat kay employee. Meron ding iba na gumagawa na i-hold nila yung sahod na employee unless mag-submit siya ng resignation letter. Yan po ay tantamount or equivalent sa constructive illegal dismissal. Bakit? Napipilitan sa employee na mag-submit ng resignation letter kapalit ng pag-release ng kanyang sahod. Ang tawag po doon sa i-hold yung sahod mo kung hindi ka magre-resign, unlawful withholding of salary. Constructive illegal dismissal yon. So in this case, ang sabi ng korte, gumamit sa security agency ng fraud or panloloko para makakuha ng resignation letter at mapapirma ng quit claim itong mga security guards. So yung dapat na gagawin nilang termination or dismissal sa mga security guards ay pinalabas nilang voluntary resignation when in fact, nagkaroon ng constructive illegal dismissal. So dahil may constructive illegal dismissal, entitled ngayon ng mga security guards ng full back wages o yung kanilang sahod mula nang sila ay tinanggal or hindi na pinapasok sa kanilang duty noong 2015 hanggang sa maging final yung decision ng korte sa kanilang illegal dismissal case. So, full back wages and reinstatement. Ito yung ibabalik sila sa dati nilang posisyon na hindi nawawala yung kanilang seniority. Pero kung hindi na po pwede yun, babayaran na lamang sila ng separation pay na 1 month for every year of service. Pinapabayaran din sa security agency yung overtime pay, holiday pay, rest day, and service incentive leave ng kanilang mga security guards. So, panalo yung mga empleyado dito sa case na to. So, ayan, para sa ating mga security guards, sana na sundan ninyo yung procedure o yung process na ginawa ng ating mga security guards para makapag-file ng kanilang complaint laban sa kanilang security agency na hindi nagpapasahod ng tama, hindi nagbabayad ng OT, ng SIL, ng rest day, and holiday pay. So, ayun. Sana nakatulong ulit tayo and pakishare po ang ating video sa mga nangangailangan ng ganitong information or piece of advice. Thank you for supporting my channel and maging subscriber po kayo ng aking channel para sa agarang kasagutan ng inyong mga tanong or subscriber ng aking Facebook page pala and maging channel member sa aking YouTube channel. So, thank you so much.